isa pong media o reporter ang tinawag na tanga ni Senador Marcoleta. No? Ah, Nag-interview siya, no? Tinanong niya si Senador Marcoleta. Tungkol po dito sa naging issue dun sa pagiging independent director ng asawa ni Senador Marcoleta, nitong si Mrs. Edna Marcoleta, sa Stronghold Insurance Company, which is nandun din itong mga Biskaya, no? Hindi ko alam, hindi malinaw kung client kasi itong Billionaire News, grabe rin minsan magbalita no? Nabisto anya, yun ang intro ng Billionaire News nabisto raw nila na itong si Mrs. Marcoleta may kaugnayan sa Stronghold, no? Ngayon, ipinaliwanag ni Senator Marcoleta kung ano ibig sabihin ng independent director. Pinaliwanag niya ron sa nagtatanong, aba ito namang bugok na reporter, iginigiit niya yung ano raw, delikadesa, no? Kung di ba naman tanga, alangang conflict bakit mo hahanapan ng delikadesa? Kasi sabi niya, sir, for delikadesa po, dapat yata umalis na kayo dun or parang gusto niya mangyari mag-inhibit na doon sa committee si Senator Marcoleta. Ba't nga aalis doon sa pag-iimbestiga? Wala nga conflict walang conflict of interest ganito, bigyan natin sample tong tangang media na to. Halimbawa ako empleyado ng isang construction supply ng gravel and sand. Tapos itong si Ladiskaya kliyente namin. Kami supplier ng mga materials na kailangan ng mag-asawang Diskaya dahil construction firm sila at kami construction supply. So, magiging kliyente namin sila, di ba? So, ibig ba sabihin nun, konektado kami sa kaululan ng mag-asawang Diskaya, ng kagagawa nilang ginagawa, kasama kami, ganon. At yung kapatid kong politician, may conflict of interest na. Malayo, di ba? Kaya nga, independent daw, pinaliwanag naman, wala silang connection do sa mga Diskaya or anuman ang transaction ni Stronghold ng insurance company at ng Diskaya, labas si Mrs. Marcoleta ron. So ngayon, nung nagkasagutan sila, kasi nga naman, iginigit niya dinig pa nga sa video na sinabi niya, ipo-point out pa rin namin yung delikadesa. Kung di ba naman nagtatanong ka lang no? Diba? Dapat tinanong mo, may conflict of interest. Pag sinabing wala, o di wala, tapos, gusto niya, mangyari for delikadesa. Kung di ka ba naman tanga, o di tinawag ka tuloy tanga, totoo naman kung tanga ka. Diba? Hinahanapan nyo ng issue, si Marcoleta, halatang bayaran kayo. Yung nagtatanong na yan, kung sino man yan, hindi ko kilala diba? Nahanapan nyo ng magiging butas para humina ano nila, akusasyon. Yung mga pinagsasasabi sa Senate hearing o sa Blue Ribbon. No? At nakakita nyo salita ni Chis Escudero do sa privilege niya, tsaka ni Marcoleta, nag-privilege sila. Siguro napanood nyo rin o napakinggan nyo rin yung privilege yung dalawa. Tinutumbok na talaga nila si Martin Hindi naman sila natatakot kay Martin Nagtataka lang ako rito kay Lacson, kay Tulfo, diyan sa mga taga-alyansa na yan. Kapag binanggit na yung pangalan ni Martin, gusto nilang ilihis. Hinahanapan nila ng issue kapag binanggit na yung pangalan ni Martin. Ito si Ko. Nag-resign bigla. Kesa harapin niya, magre-resign siya kagaya nung ginawa ni Secretary Bonoan ng DPWH. Nag-resign para hindi na nga naman siya tawagin sa Blue Ribbon. Ngayon, ang kailangan kung para mapawian red notice. Sabi ni Boying wala pang kaso Sabi ni Boying blue, inilalakad nila magkaroon ng blue notice. Kasuhan niyo muna. Wala pang kaso Paano nyo mapapadala ng red notice yan? Diba? Tapos kaya daw nag-resign dahil wala siyang due process at dahil doon sa panganib sa kanyang pamilya. Yung
Si Duterte, dinakip nga ng walang due process eh. Basta dinala na lang sa daig. Ngayon pa lang i-confirm yung kaso eh. Hindi pa nga na i-confirm pero bumuno na ng 6 na buwan. Takot na takot kayong makulong ngayon. At hindi ko alam bakit pinoprotektahan nitong si Soto at ni Lacson, no? Lumalabas eh. Galing na rin sa mga pahayag nitong dalawang senador eh. Kapag naman tungkol sa senador ang itinuturo, hindi kayo umaalma. No, tinuro yung mga congressman at si Martin, pag Martin Romualdez na tinuro, ay gusto niyong umalma. No, halos gusto ngang i-bend ni yung law eh, ni Tulfo eh, di ba? Halatang-halata galawan nyo, maka-Martin kayo. Or baka, inaabot sa inyo yung kinita ni Martin. No, nagsalita na naman si Sara. Galing doon sa gambling. At may sinabi niya naman siya eh, tungkol sa mental health yata ito ni VP Sara. No, katang-isip ba yung salita ni Martin? Katang-isip pa ba yan eh? Ang dami na nagtuturo sa kanya. O, pupusta tayo, hindi mapapakulong ni ni kagaya nung narinig ko sa radyo rin kapon, pumupusta siya, hindi niyo mapapakulong si Martin. Naghanap siya ng kapustahan. Ako hindi ako naghanap ng kapustahan, pero sigurado rin ako, hindi niyo mapapakulong si Martin. Hanggat si Bongbong ang nakaupo. Malabo yan. Ang bandang huli, tapos niyang investigasyon na yan, hanggang dun lang, kay Alcantara, kay hanggang siko na lang siguro kung sakali kung mapapauwi pa siko. Kung ikukulong nyo, maraming ikakanta. Sigurado maganda tono nun. Maraming notes na hawak yun. Di ba? Ano na? Malabo eh. Malabo yung pinaggagawa. Pinaalis nyo siko bago magsona. Excuse me. Diba? Tinanggal nyo siya bago magsona. Nung araw na sona, wala na siko. Ilang beses sinabi, ang kailangan niya, babalik. Magpapaliwanag. Sana, hanggang sa dumating yung pecha kahapon na last day nung 10 days na ibinigay sa kanya ni Speaker D. Hindi umuwi, nag-resign. Diba? Para nga naman iwas na siya sa kamera. Hindi na siya hawak ng kamera. Dahil yung travel pass niya o travel clearance niya binawi na magkakaroon siya ng ethic complaint. Ganyan yung ginawa nila kay Tebes, diba? Ngayon pakita nyo, hindi lang yung mga gusto nyong kalabanin ng kaya nyong hilahin. Tingnan ko kung mahila nyo siko. Hindi nyo hihilahin yan dahil yan ang magtuturo rin sa inyo. Hindi lang si Ko pinoprotektahan dyan, hindi lang si Martin. Salita nga ni Jesus Codero sa privilege speech niya, no? Ang sabi raw ni bakit anya mas malaki yung budget ng flood control kaysa sa agriculture, sabi kay Q. Hindi, nag-suggest daw si Cheese, di ba? Na lakihan yung sa agriculture. Di ginawa, nilipat yung budget do sa agriculture, pumalagtong si Ko at si Martin. Tinawagan si Chu, ano sabi ni Chu? Utos ng presidente. So ibig sabihin, nagdidesisyon si Marcos, hindi si Martin. Kaya niya parang desisyonan di ba? Isa pa siya pumirma Wala nang nagawa raw tong si si Martin at Siko. Hindi sinasadya na masasabi ni ni Jesus Codero na ang salita ni parang nilaglag niya si Presidente pero hindi niya akalaing malalaglag sa salita ngayon na sinabi ni Q na utos ng Presidente. Diba? Pasya ng Presidente. Yun ang pagkakasalita yata. Pasya ng Presidente. I-ano nyo lang, i-correct nyo na lang ako kung mali yung ginamit na term. Kundi pasya daw ng Presidente. So wala nang nagawa yung dalawa. Tumahimik na lang si Ko at si Martin. Malinaw na malinaw doon sa sinabi ni Jesus Codero na yun. Ang ididi niya lang doon si si Martin at si Ko. Kaya lang,
yung salitang pasya ni Presidente, yun yung nag-trigger na ang Presidente talaga lahat ang magdidesisyon, hindi si Martin. Diba? Ibig sabihin, lahat ng pirmahan dyan, Presidente pa rin ang masusunod. Diba? Hinayaan niyang magkaganon. Tapos tatanungin niya ang taong bayan, tatanungin niya kunyari ang sarili niya, paiyak-iyak pa siya. Ba't tayo napunta sa ganito? Ikaw pumirme. Di ba? So ngayon, abangan natin kung mapapauwi si ngalan nito, si Iko. Pansinin nyo, yung Mitch Uy ba yun? Mitch Yu. Uy. Hindi ko rin maalala yung apelido, yung binanggit ni, Tapos si isa, si Yap. Dapat yan, mga nakasuhan na yan. Yung Yap, yung Yu, yung Ko. Puro Chinese ang apelido, kakatakot, no? Ang dami pa namang Filipino-Chinese na ang apelido talaga, tunog, pag binanggit mo, Chinese ang apelido, no? Nasa dugo nyo ba talaga o ginagawa nyo lang ng kahihiyan yung apelido nyo? Maraming salamat po sa inyong panonood. Pakipollow po ang aking Facebook, YouTube at TikTok. God bless us all.